Nakikita niyo po ba yung mga picture na yan? Ayan, natatandaan niyo pa po ba yung mga cellphone ninyo nung araw? Anong cellphone yung unang-unang inyo pong ginamit? Siguro naman di yung 1980 po, no? Kasi mga bata pa po. Ako ata nandun na sa may colored na. Oh. Di po ba? Tanong ko po, kung kayo po ang kung kayo po ang papipiliin, ano po ang mas gusto niyong gamitin? Yung bago o yung luma? Huh? Talaga? Bagong taon na po. Magpakatotoo na po tayo. Mamaya may magregalo sa inyong, yung 1980. Ayan. Meron po ba tayong mga gamit na luma na gusto na nating palitan? Huwag lang po yung asawa. Kasi no return, no exchange po yan. Talagang habang buhay yan. Di ba po, uso-uso, pag magbabagong taon, nagpapalit na po tayo ng mga gamit. Kami po, marami nang nilabas na gamit at i-donate na namin. At may mga gamit tayo na ayaw na natin, yung iba naman ayaw pa rin natin pakawalan. At pinapanatili pa rin natin kasi may sentimental value. So okay lang po yun. So may mga bagay, may mga dapat tayong i-let go na. May mga gamit. Eto pong taon na ito, meron po ba tayong ugali, magiging diretso na po ako, na gusto na po nating iwan o talikdan? Tayo na po makakasagot niya sa ating pong mga sarili, di ba? O gusto nating baguhin na pag-uugali or character. O ngayon pong taon na to, iniisip na natin, gusto ko bago na ako. Siyempre, di ba? Yan ang iniisip natin kapag bagong taon. Mabuti pa po ang mga bagay nag-upgrade. Kagaya po ng cellphone, di po ba? Meron pa nga po automatic nag-update, di po ba? Yun nga pong phone nagtatanong kung gusto mo nang i-update, di ba? Di ba? Ang tao, may kusa kayang magbago. Tayo pong mga tao. Ang tagal-tagal na, ganun pa rin. What about us? Still, namumuhay pa rin po ba tayo sa dati nating pagkatao? Matagal na po tayong Kristiyano. But meron pa rin po tayong mga character or habit or pag-uugali na hindi pa po natin nababago. Maaari po ang iba sa atin gusto na magbago, pero hindi po natin mabago ang ating sarili. Amen? Ilang taon na parang ganun pa rin. Pero kapag ang tao po ay may Kristo sa puso, magbabago siya. Ang Panginoon ang magbabago sa atin. By glory to glory, He will change us. Amen? Yan. Ayun, yung pangalawang cellphone, yan, meron na ata kayo yan. Matagal yung hindi, yung kulay gray. So, ang ating pong text sa araw na ito is found in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Babasahin ko po sa English Standard Version. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Amen. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ang title po ng ating message sa araw na ito ay Happy New Life. Amen. Di ba po pag nagbabagong taon, bagong bagong buhay talaga yung kakaharapin natin. Ano kayang buhay ko year 2021? So sabihin nga po natin sa ating makatabi, Happy New Life. Ayan. Amen. So dapat bagong taon, bagong buhay, di po ba? Amen. Pag New Year's po, ano po ba ang ating mga iniisip or pinag-uusapan? Ayan, sumobra. Ayan. Unang-una, new beginning. Gusto ko magsimula muli. Gusto ko nang kalimutan ng mga nakaraan. Pangalawa, New Year's resolution. Sabi nga ni Kuya Lem, may solution ba? Nare-resolution ba? New perspective sa buhay. Maganda ang perspective nating taong ito is godly perspective, di ba? Kasi pag human perspective o our self perspective, minsan kadalasan nawiwindang.
But if we have a godly perspective this year, happy talaga ang yung new year. Happy new life po talaga. Of course, sinasabi natin, magiging new character na ako. New self, new me. Yan. So baka next Friday, makita ko na may new look na kayo. Wow! Iba na ang hairdo. Iba na ang kulay ng buhok. At si Kuya, baka may buhok na kami. Hindi na po siguro. Yung iba, new life. Diba? New love life. Yan, gusto na magpalit. So habang boyfriend pa, mag-isip-isip na habang girlfriend pa. Kasi pwede pang i-return and exchange. So ipag-pray niyo sa Panginoon. Pero pag asawa na, hindi na pwede. Magpalit ng love life. For better or for worse na yan. For rich and for poor. Till death, do us part. Yan. Nagkakaliwanagan po tayo sa new love life, ha? Okay. New image or new look. Yan nga ang pinag-uusapan. Gusto mo nang mas pumayat this year, mas mukhang mag-iba yung aura mo, di ba? Mas maganda, mas gwapo, di ba? So, nag-change tayo ng new look. Yan. Tignan natin next Friday kung sino yung may new look na. Amen. Sa ating pong text, 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, bigyan ko lang po kayo ng background. It talks about the 1st and 2 Corinthians is letter of Apostle Paul to the Christian in Corinth, now Greece. He wrote this letter after he visited the place. So, ito po ay telegrama or letter of Paul to the Corinth sa mga Kristiyano doon, sa mga believer sa Corinth. Alam niyo po ba, ang Corinth was known for worldly lifestyle. Nandun po yung prostitution, gambling, idolatry. So nandun po yun sa Corinth. Sabi nga po, the Greek verb sa Corinth is to Corinthianize. Kailangan ma-Corinthianize yan, lalo na siguro pag may bago sa kanila. Ang ibig pong sabihin nun is to live shamelessly and immorally. So, mas prone na magkasala po sa mga lugar na kagaya ng Corinth. And some of our brethren or some sa ating pong kapanahon nating Kristiyano, doon po sila nanirahan sa Corinth. So, kailangan maging matatag bilang Kristiyano if you live that kind of place. Sabi ko nga po, ay worldly lifestyle po ang nandun. Paul wrote 2 Corinthians usually dated after he left Ephesus for Macedonia. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 20. Apostle Paul is depressed situation, and yet he is the one encouraging the Christian. Nasa depressed po situation si Apostle Paul ng kanyang sinusulat po ang letter na ito. Kaya nga po, naisulat niya rin po in 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9, sabi niya po rito, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Tignan po natin yung kalakasan ni Apostle Paul. Sa dami ng pagsubok na kanyang dinanas sa paghayag ng salita ng Diyos, hindi po siya nawalan ng loob. Tayo rin po, dapat po, maging matatag, lalo na po sa taong na ito. Ang teksto rin po ng 2 Corinthians, actually po, mag-uumpisa siya sa chapter 5 verses 11, magtatapos siya sa chapter 6 verse 2. Ang itinutukoy po dito is the ministry of reconciliation. Balik po tayo sa ating text. Therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sabi po dito, if anyone is in Christ, kung sino na po ang kay Kristo, ay bago na pong nilalang. Ang nakay Kristo. So tayo po, kung wala po tayong Kristo sa ating puso, sabi ko nga po kanina, hindi po tayo mababago sa ating pong pagkatao. Hindi kaya ng tao o ng sarili lamang na baguhin ang kanyang sarili. Kailangan meron po tayong Christ in our heart or Christ in our lives for us para po mabago at magkaroon
ng bagong pagkatao, na malinis na pagkatao. Amen. So dito po, we will be forgiven. We will have new life. Ang tinutukoy po ng verse na ito. If we accepted Christ as our Lord and Savior, tayo po ay mapapatawad sa ating pong mga kasalanan. Amen. Ilagay ko po kayo sa senaryo na kung saan ang isang kriminal o isang makukulong na isa pong convicted, condemned, siya po ay nahatulan ng kamatayan. But ang nangyari po, may isang tao na umako ng kanyang kasalanan at siya po ay hindi naparusahan. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesus po sa atin. Instead na tayo po ang maparusahan at itapon sa impyerno, inako ng Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para po sa atin, para po sa ating kaligtasan. Let's talk about po yung old self. Dati po, nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, o maari ngayon ay nangyayari din po sa atin, na tayo po ang nagiging Lord of ourselves. Hindi si Lord ang nasusunod sa ating buhay. My will, Lord, not your will. But when you said, we accepted Jesus Christ as our Lord, kailangan po, siya na po ang nag-ahari sa ating buhay. Ang buhay po natin ay hindi na pag-aari ng Panginoon. We submit everything to God. Lord, ano po ang kalooban niyo? Lord, gusto niyo po ba ito? And we go to the Bible, what the Bible says about sa our decision. Anong mga plano natin sa buhay? Ano yung mga gagawin natin? All must be submitted to God. Hindi na ito ang gusto ko, Lord. Ito ang gusto kong mangyari sa taon na ito. Yun na ang bagong Kristiyano. Yun na ang bagong tao. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 25, sabi po dito, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Tignan niyo po yung, itong salita nito, which is being corrupted by its deceitful desires. Ang Lord po natin sa ating buhay, lalo na po nang hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, is our fleshly desires. Tama po? Ang nasusunod po yung mga gusto ng ating laman, yung mga gusto nating makakapagbigay sa atin ng comfort, ng satisfaction. Kahit na po ito ay lumalabag na po sa salita ng Diyos. Kasi ang Lord po natin is our fleshly desires. Sabi po dito, which is being corrupted by its deceitful desire. Yan po mga desire na yan, na kung hindi po naaayon sa salita ng Diyos, mapapahamak po tayo dyan. So that's why we submit everything, especially this year, 2021, to the Lord. Para po hindi po tayo mapahamak sa ating pong mga gusto. Amen? Even din po sa ating pong paniniwala. Noon po ang paniniwala po natin for us to be saved is sa ating pong mabubuting gawa. Tama po? Pag tinanong nga po tayo, pag ikaw ba namatay, makakapunta ka sa langit? Sasabihin natin, ang sagot po natin, siguro naman. Kasi mabait ako eh. Tama? Wala naman akong inaagrabyadong tao. Sumusuporta naman ako sa aking magulang. Ako ay pupunta sa langit. Yun ang lagi nating sagot. Pero sabi po, sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. So hindi po tayo makakapunta sa langit dahil lamang po sa ating pong mabubuting gawa. Makakapunta lang po tayo sa langit if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior.
It is a grace. It is a gift of God. Sa panahon po ngayon, lalo na pong nagdaang Pasko, di ba? We're talking about gifts. Tama po? Gusto natin makatanggap ng regalo, at least sa Pasko. O baka may gusto pang humabol. Pwede pa po. May tumatanggap pa po? Ayan, marami pang gustong tumanggap. We're talking about gifts. Alam nyo ba, ang pinaka-gift na hindi napapansin ng tao is the gift of salvation. Nandyan lang po ang regalo ng Panginoon sa inyo. Bakit hindi po natin buksan? Bakit hindi po natin pansinin? Mas pinapansin po natin pag tayo po ay nakatanggap ng iPhone 12. Or anumang 65 inches na TV. Naku, sana may magbigay po sa amin. Di ba yun ang desire natin? Yun yung mga gusto natin. Kaya nga meron po tayong mga Christmas list. Di po ba? But gaya nga po ng sabi ko, the most neglected gift is the gift of salvation. Yung grace ng Panginoon. Yung salvation, yung pinaka-importanting regalo, yung pa ang nakakalimutan. Kaya dapat buksan po natin ang gift na yan na hinahandog ng ating Panginoon. Lalo na po sa taong ito. Kung ang Diyos ay kumakatok na po at binibigay ang kanyang regalo, buksan na po natin. Tanggapin na po natin. Sabi rin po, kasi kala po natin, di ba? Sabi po natin na mapapalangit tayo dahil sa ating mga good works. Tama po? Kung tayo po hindi nakakilala sa Panginoon. At sabi po ng iba, there is many ways para po makapunta sa langit. But what Jesus said, ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi niya po, sa John 14:6, bakit ayaw siya? Yeah, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. There is no other way, mga kapatid. Kahit lumuhod ka pa at kung yun ang way para sa iyo na makapunta sa langit, there is no other way. There is only one way. And that is Jesus. Sa mga kapatid na hindi pa lubusang nakikilala ang ating Panginoon at gustong bumait pero hindi niya magawa, gustong makapunta sa langit, lahat po ba tayo, we want to go to heaven? So you know the way. The only way is Jesus. So sa mga tao na hindi pa tinatanggap, kung meron po dito, kung hindi nyo pa po tinatanggap ang Panginoon bilang ang ating Panginoong Hesus bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ito na po ang araw upang siya po ay tanggapin po natin. Sabi rin po sa ating text, kung itutuloy po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, punta po tayo sa verse 18. Yan, sabi po dyan, all this is from God. Our salvation is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us ministry of reconciliation. Tignan niyo po, all this is from God. Sabi ko nga po kanina, it is a reconciliation. Gusto kasi ng Diyos na magkaroon ng reconciliation yung tao na napahiwalay dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, napahiwalay ang tao sa Diyos. Ang gusto niya ma-reconcile. At ang kabutihan ng Panginoon, ni-reconcile niya, siya na rin ang gumawa. All this is from God, whom through Christ reconciled us to Himself. Kaya nga po may John 3:16, ganun kabuti ang Panginoon. Siya na rin ang sumold. Siya na rin po ang nagbigay ng paraan through His Son, Jesus Christ. Para po tayo ang magkaroon ng reconciliation sa ating Panginoon. Dahil po dati tayo po ay kaaway ng Panginoon dahil po tayo ay nasa kasalanan pa. But through Jesus, we are justified, we are considered righteous in the sight of God. Amen? Amen. Sabi rin po sa verse 19, kung itutuloy po natin, sabi po dito, that is in Christ, God was reconciling the world to Himself. Yun po yung kadugtong. Ang ganda po, no? That is in Christ, God was reconciling the world to Himself.
not counting their trespasses against them. Ang bait po talaga ng Panginoon, no? Tayo na ang makasalanan, pero hindi pa rin po binilang ang ating mga kasalanan. Ang ating pong Panginoong Hesus ang umako ng ating mga kasalanan. At siya po ang naparusahan sa krus dahil po sa ating mga kasalanan. At ito naman po, sa ating pong mga Kristiyano na po rito, sabi rin ni Paul, sa verse 20, tuloy po natin, sabi po, therefore, we are ambassador for Christ. God making His appeal through us, we implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Punta po muna tayo sa ating mga Kristiyano. Tayo pong lahat na nakakilala na po sa ating pong Panginoong Hesus. Tayo po ay ambassador of Christ. At ito pong taon na ito, dapat kasama po sa mga plano po natin na maghayag ng salita ng Diyos. Hindi lang po lagi tayo ang nakikinig. Kailangan this year, meron na akong Bible study na nauumpisahan. Meron na akong shesheran. Shesheran ko na si nanay. Kasi sabi po dyan, we are ambassador of Christ. Kamusta po ang mga ambassador of Christ dyan? Di ba ang bigat? Pagpapakinggan mo, ambassador ako, representative ng Panginoon. Kaya lang, mukhang nilalamig ang mga ambassador of Christ. Alive, mabuhay ang mga meek. Mabuhay ang mga women's net. Mas malakas ang mga women's net. This year, 2021, be ambassador of Christ. All of us. Kasi kailangan po natin gawin yon. Hindi na po natin alam ano ang susunod na pwedeng mangyari na 2021. Mamaya may share po ako sa inyo. At ang maganda po sa verse na yan, sabi po dito, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Ito naman po, para po sa mga hindi pa po tumatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. It's now the time para makipagbati ka na sa Panginoon. Huwag na po nating tigasan ang ating puso. Accept Jesus Christ now as your Lord and Savior. Be reconciled to God. Kung dati ikaw po ang naghahari sa iyong buhay, ginagawa mo yung mga gusto mong gawin na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, now is the time to offer your life, to surrender your life to Jesus. Sabi po ni Paulo, we implore you. We also, bakit kami narito at nagtuturo? Bakit po tayo nagba-Bible study? Para po tayo mapalapit sa Panginoon. Especially po, yung mga nakaka-attend, lalo na po ngayon, ang Diyos na po nagsasabi, be reconciled to God. Now is the time. Pakipagsundo na tayo sa ating Panginoon. Talikdan na po natin yung ating lumang pagkatao. Amen. Ang isa pa po maganda, sabi po sa 2 Corinthians, tuloy ko na rin po yung 21, last verse of chapter 5, for our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Tignan niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos na nasa langit, ang ating Panginoon, walang kasalanan, ipinanganak sa Bethlehem para parusahan, na parang isang may kasalanan because of our sin. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin. Only Jesus Christ is perfect. He don't deserve to be punished. Tayo pa po, mas deserve po nating parusahan. But because of love of God and because of Jesus Christ, nabilang po tayo bilang matuwid sa ating pong Panginoon. Amen? Dapat nagagala kayo. Kumbaga sa Isisilia Electrica na, napawalang sala ka, laya ka na. Pinalaya ka na ni Jesus. Dapat talaga nagdidiwang tayo. That's why nga po kaya po may Christmas, we celebrate because God is with us.
Our Savior is here. The Messiah is here. That's why we celebrate Christmas. Umpisa na. Andito na si Jesus, ang ating tagapagligtas. That's why we celebrate Christmas. So dapat nagagalak po tayo na tayo convicted, talagang condemned, but napawalang sala because of Jesus Christ. At ito pa po, share ko, sabi ko po kasi kanina, ang text na ito ay hanggang chapter 6, verses 1 to 2. Sabi po sa chapter 6, ayan. As God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain, for He says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. Tingnan po natin yung sinabi po dito, we urge you not to receive God's grace in vain. Sa panahon po ngayon, ay tayo po ay nabubuhay sa grace ng Panginoon. But there is a grace period. We don't know. Maybe tomorrow. Maybe this year 2021. So habang nandyan yung gift na sinasabi ko, gift of grace, tanggapin nyo na po ang Panginoon bago maging huli ang lahat. At tignan nyo po dito, I tell you now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ito na pong araw na ito is the day of salvation. Napakasimple lang po. Tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Meron pa po ba dito na hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon? Taas po ang kamay. So all of us accept Jesus Christ as our Lord and Savior? All of us here in the room? Amen. So you are now born again. You are now a son of God. You will inherit the kingdom of God. So whatever happened in 2021, no worries. Kasi we will be in the better place. Amen? Baka meron pa po ditong hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. So lahat po tayo ay ligtas na. Amen? Praise God. Kasi kung meron pa, ipapa-accept at i-challenge ko po kayo. Amen. Salamat po at tayo po ay lahat ay ligtas na, as you said. Purihin ang Panginoon that we are all children of God. Now, balik po tayo sa ating pong text. Ipapas ko na po yan kasi po all of us here is already a Christian, already accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Baka naman po sa mga nakikinig o nakakapanood ay kung ikaw po ay hindi pa po tumatanggap sa Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas, dahil po tayo, explain ko na rin po, baka meron pong nanunood na hindi pa po tumatanggap sa ating po Panginoon, all of us is a sinner. And we deserve to be punished. Sabi po dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So walang magsasabi sa sarili niya na siya po ay walang kasalanan. All of us sins. So ngayon po, there is 3 lang naman ang gagawin ng isang hindi pa po mananampalataya. Admit that you are sinners, believe in Jesus Christ, the Son of God, died on the cross for you and rose up from the grave on the 3rd day. Third, confess Jesus Christ as Lord of your life. Para po sa mga nakikinig, itaas nyo lang po ang inyong kamay at kayo po ay manampalataya sa ating Panginoon at kayo po ay maliligtas. Now, balik po tayo sa ating pong text, sa ating pong verse. Yan. So, newness must be visible. Tama po ba? Walang bago kasi na hindi napapansin. Uy, bagong gupit. Sa akin hindi halata. Inaamin ko po. Bagong shave.
Diba? Pag may bago kang damit, uy, bagong damit, alam na alam, diba? Or a new look. So newness must be visible. So this year, sabi ko nga sa ating title, Happy New Life. So our new life must be visible this year. Amen? Makikitaan po talaga ng newness, ha? This 2021. Sabi nga doon sa kanta, diba? Bagong taon, bagong buhay. So yun, bagong taon ay magbagong buhay. Kinanta po talaga yan. So, isa puso po natin yung kanta na yan. Napakaganda po. Bagong taon, bagong buhay. Improve. Kagaya ng mga cellphone na pinakita ko, di ba nag-i-improve siya? Dati black and white and text lang. Ngayon, you can send your picture, di ba? Your selfies, di ba? Colored pa. May video pa. Di ba? Ang ganda. So, ang ganda yung development. So, dapat sa atin po, visible. Parang cellphone. Nag-upgrade. Hindi low-tech. Dapat nag-high-tech. Nagli-level up ang mga Kristiyano. Amen? So, dapat this year, nagli-level up po tayo. Nowadays, because of COVID virus, dapat daw, mas dagdagan po natin ang pag-take ng vitamin C. Do you agree with me? Di ba? Kasi siyempre, lalo na ngayon, malamig ang panahon. So, dapat mas marami ka raw take ng vitamin C. Tignan po natin. Yan. Benefits of vitamin C. Parang ito kailangan na rin bagong taon. Di ba? Okay, basahin po natin yung benefits of vitamin C po muna. Lessen the severity of the common cold. Yan, lalo na sa panahon ngayon, di ba, uso-uso yung sipon-sipon. So, dapat take ng vitamin C, lemon, calamansi, dalandan, yan. And powerful antioxidant. Pag sinabi pong antioxidant, helps defend your cells from damage. At isa pa po, ayon po sa aking nasaliksik, ito daw pong vitamin C, it also found in anti-wrinkle products as it thought to improve the skin elasticity. Yan. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung kailangan niya ng vitamin C. Hindi, tignan nyo po kung may sipon, hindi yung So, ayan, yung mga sinisipon at yun. Third po, it helps to heal wounds. Di nga po, di ba, pag may sugat tayo, nilalagyan natin ng calamansi. So, yung vitamin C ay, it helps to heal wounds. So, ang ganda ng benefits ng vitamin C. So, tayo po, dapat nagtitake po tayo niyan para tayo ay strong this 2021. So, kailangan pangalagaan din po natin ang ating mga sarili. Hindi lang ang ating spiritual, kundi ang ating pong sarili. Para po magamit po tayo mightily ng ating Panginoon. And now, I want to share to you the 5 C's of happy new life. You want to be happy this year? Yeah. So, stay healthy. Kumain na organic. And take vitamin C. Yan. 5 C's of a happy new life. Number 1, more courageous. Sabi ko po sa taong ito, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. But we have to be more courageous. Natutuwa ako kanina kay Charmaine, kasi kanina, sinundo po namin siya. Sabi namin, kamusta ang bagong taon? At kamusta ang salubong sa bagong taon? Sabi niya, ready na ako. Harapin anumang pagsubok. Tapang na babae. At tama naman yung ganong perspective, di ba? Sa tulong ng Panginoon. Dinig na dinig ko kanina yan, abang nasa likod siya. Sabi niya yun, handa na akong harapin ang pagsubok ng 2021. Talagang hindi ko nakalimutan niya kanina. Natuwa ako. Tama naman po, kasi sabi po sa Deuteronomy chapter 31, verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. Because of coronavirus. Because of the new variant. Di ba? Maalala ko lang po, di ba yung cellphone nag-upgrade? Yung COVID nag-upgrade na rin po. Upgrade na rin po tayo. May variant na siya.
So wag po tayo matakot. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. Kasama natin ang Diyos. Diba? Sabi sa awitin kanina, God goes with us. He will never leave us nor forsake us. Itanim po natin yan sa ating puso. Ang pangako ng Panginoon. Be courageous. Amen. Next. Ano kayang susunod na letter C? 5 lang siya eh. More careful. So mag-ingat po tayo. Malawak po yung careful. Mag-ingat sa mga maling balita. Mag-ingat sa lahat-lahat. At higit sa lahat, mag-ingat po tayo. Huwag lumabag sa utos ng ating Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy po, Ephesians chapter 5 verse 17. Chapter 5 verses 15 to 17. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Tama po sa panahon na ito, di po ba? Maging wise. Making the best use of the time. Amen? Malinaw po? Making the best use of the time. Saan po ba nauubos ang ating oras? Be careful of the time. Napahalaga ng oras. Mas maganda nilalaan din natin sa ating Panginoon. Hindi lang po oras sa pamilya, but oras din po para po sa ating Panginoon. The days are evil. Di ba bombarded na tayo ng mga news about vaccine, about Antichrist, what is going on sa mangyayari sa mundo? Be careful and wise. Because the days are evil. Kaya dapat ingatan po natin ang ating mga sarili. Sabi po, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Gaya po ng sabi ko kanina, lagi po nating saguni sa salita ng Diyos sa Biblia, whatever is our decision, ano man ang pumapasok sa ating isip, dapat ang batayan po natin ay ang Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia? Lalo na po sa panahon ngayon, marami na po ang mga lumalabas na maling katuruan. So mag-ingat din po. Baka pati tayo gumawa at sumunod na rin sa mga maling itinuturo ng iba. So be careful. But understand what the will of the Lord is. Lagi po natin i-apply, isa-isip, ano ba ang kalooban ng Panginoon. Actually, not our kalooban. Next. More caring. Yan. Kung ikaw ay kung ikaw ay mapagmahal ngayon at mapagmalasakit, dapat this 2021 more caring. Actually, nilagyan ko yung mga sinang more. Kasi iba dito, ano na sila more courageous, mas dagdagan pa, more courageous pa. Year 2021. More careful, so mas mag-ingat po tayo, lalo na sa mga panahon ngayon. Third, more caring. Mas lalo tayong magmalasakit sa ating mga kapatid. Magmahal. Sabi po diyan, a new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you love one another. So, love lang. Sa panahon ngayon, matutunat po tayong magpatawad. Maiksi lang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Bakit hindi na lang natin alisin yung pride? Magpatawad na tayo. Maiksi lang yung buhay. 100 years. Kung 100, para ang bilis eh. Dati batang maliit lang ako kasi laki ko lang anak ko. Ngayon, adult na ako. Di ba? Ang bilis. Hindi mo naramdaman, narating mo na yung gantong edad. Yung edad mo ngayon. Kaya live life to the fullest. Alisin na yung mga hinanakit, yung galit. Diba? Mahalin mo na yung kaaway mo. Inutos din ng ating Panginoon. Magbigay tayo ng love. Sa pamilya, sa ka-church,
mate, sa katrabaho, sa ibang lahi. Pwede? Pasaway eh. Kakainis eh. At sabi ng Panginoon lang, even our enemies. So this year, more caring, more love. Kasi yun naman ang inutos sa atin ng Panginoon, di ba? The best commandment, the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart. And love your neighbor as yourself. Kasi, pag hindi ka marunong magmahal, hindi ka raw disciple ng ating Panginoon. More love, more understanding, more patient. Kung kailangan ituwid, dahil sa pagmamahal, ituwid po natin ang ating kapatid. Because we love them. Amen. Number 4. Ito, more committed or more commitment. Kung committed ka ngayon, dapat mas more committed ka ngayon. Pag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, iba-ibang mga ministry po natin. Transpo ministry, IT ministry, nagpipreach, nag-Bible study, you're a teacher, you're a song leader, nasa music ministry ka. This year, 2021, more committed. Not only in our family, but also sa ating po Panginoon. Dapat ay more commitment sa ating Panginoon. Kung committed ka ngayon, dagdagan pa. Dagdagan pa. Kasi kung mahal po natin ang Panginoon, ang ating pinaglilingkuran, magiging committed po tayo. He said in Luke 10, Chapter 10, verse 27, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Kahit pagod ka na. Lord, ang dami ko naman Bible study. May Lunes, may Linggo. Nakakapagod. But because mahal po natin ang Panginoon, ginagawa po natin yan. Di ba kadalasan po natin sinasabi, for the Lord, kuya, for the Lord, ate. Pag tayo yung kinokomment sa mga ginagawa natin sa Panginoon, for the Lord. This 2021, for the Lord? For the Lord, because we love God. Because we love God, we are more committed this 2021. Amen? So yung mga natutulog na talents, kung meron po tayo, yung mga potential na hindi pa po nadidiscover, i-commit nyo na yan sa Panginoon. Huwag nyo nang itago. Kasi daw po ang potential, pag hindi nagamit, yun ang pinaka-saddest moment of your life. Tama, Kuya B? Diba? So yung potential, this 2021, dapat po lumabas. We want more preacher. We want more music ministry. At narinig ko, marami ang gusto maging music. Pumasok sa music ministry. Ang tanong, will you commit to God? Not to the person, not to the people, not to the pastor. Magko-commit ka ba sa Panginoon? Hindi mo lang sinasabing yes, yes, kasi para ikaw ay purihin ng tao. But you are committing to God. Will you say yes? Pero nakakapuya. Maubos yung oras mo. Mapabawasan ang time mo sa family. Tulog na sila, gising ka pa, gumagawa ng sermon. Nagpa-practice ka pa dito gabi na. Will God also hear from you? Yes, Lord, yes, Lord. This year? Much better commitment. Mas gagalingan yung pagpipreach. Mas gagalingan yung pagtugtog. Whatever ministry, maliit, malaki, mas gagalingan. Ayan. Ayan ha, kayo ang nag-commit sa Panginoon. So we are looking forward this 2021 na marami ang tatayo ditong bagong mukha. So pag nilapitan kayo ni MD Joem, dapat, yes, Lord. Amen? So everyone, pag nilapitan ko, pwede ko ba sa offertory, ikaw mag-exalt? Next year, kuya, next year. Hindi pa ako ready.
Ilang potential na? Part 2 na. Utang na loob naman po. Part 2 na yung potential. Hindi pa rin kayo nasisindihan. So dapat kailangan ma-boost na yung potential ngayon. Pagpagamit po tayo sa ating Panginoon. God is looking for our commitment. Amen? Ayan ha. Number 5 and the last. Sige, basahin po natin itong 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you in your ministry. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yung mga pagod, hirap ng 2 batches na pagsundo, transpo, mahirap. Lalo na yung maraming sinusundo. Magluto, ang hirap. But your labor is not in vain. Kahit na simpleng tawag lang sa kapatid at pagkamusta, your labor is not in vain. Malaking bagay. Yung pag-i-invite mo sa mga tao para maka-attend, your labor is not in vain. Lahat yan, natatandaan ng Panginoon. And you will be rewarded. Do you want to be rewarded soon? Kilos, mga kapatid. Your commitment. Amen? Yes, Lord? Parang mahina. Okay, number 5. More cheerful. Yan naman ang huwag mawawala. Yan yung vitamin C talaga na hindi nakaka-wrinkles. Tama? May kilala ako may edad na siya pero makikita mo parang bawas pa yung wrinkles niya hindi pa ganun karami. Kasi cheerful siya. Napakamasayahin niya. No stress. Kahit may stress. Laging nakangiti. Tignan mo naman. Sa edad niyang yun, napakakinis pa rin. At hindi mo bababakas ang kanyang edad. Parang ganun pa rin nung una ko siya makilala. Because she is cheerful. Sabi po sa she, tama bang mas masayahin ng babae kaysa sa lalaki? Kaya nauubos ang buhok natin? Kasi mas masayahin ng babae. So dapat tayo rin mga lalaki, cheerful at laging nakangiti kahit nakamask. Diba? Sabi po sa Proverbs chapter 15 verse 13, a glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart, the spirit is crushed. Ngiti lang kapatid. Ano mang problema ang harapin natin sa 2021, be cheerful. Itong cheerful, naririnig po natin to sa tithes and offering, di ba? What if hindi ka sumweldo? Are you cheerful also to give? Kahit huling salapi na lang. To God, binibigyan po natin ang ating Panginoon. So dapat whatever situation meron tayo in giving, we are always cheerful to give to God. Kahit wala nang tayong maibigay, makapagbigay lang kay Lord. Amen? So dapat hindi nawawala ang pagiging cheerful. Para this 2021, we look young. Hindi hiyang. Amen. So yan po yung 5 C's. Naway matandaan po natin. Ano po yun? Number 1 is, we must be courageous, more careful, more committed, and more cheerful. Sabi po sa James chapter 1 verse 2, 'di ba? Consider it pure joy. So if you have joy, you are cheerful, tama? You have joy in my heart. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. This 2021, hindi po pwedeng wala tayong pagsubok. 2020, mas matitinding pagsubok ang ating pong mga naranasan. Di ba? Huminto ang mundo because of the COVID. Economy, nawala ng tao sa paligid. At sabi po dyan, we must be always cheerful.
Maraming nangyari 2021, napakasakit. Ay, 2020. Di ba? May mga nawala. May humabol pa nga. Mga mahal sa buhay na nawala. Ang sakit. But keep smiling. Keep shining. Because you can count on God. He will never leave us nor forsake us. Amen. Sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Sabi nga sa awitin kanina ni Ate Le, kasama natin ang Diyos. Iniisip kasi natin, wala na ata akong kasama, I'm alone. Hindi, kapatid. Andiyan ang Diyos. Kahit nga faithless ka He remain faithful. Ikaw nga anak ang nangiiwan Friday, church, wala ka. Balik ko po sa commitment. Dapat yung Friday, yung Lord's Day, committed din naman tayong umaten. Amen? Malamig. Diba? Kahit na malamig ang panahon at masarap magpahinga, nakakatamad, lazy weather, diba? But for the Lord, we are committed. Lord, yes, I will go to your church. I will go to your house. Challenge ko po sa inyo regarding these 5 C's of happy new life. Do you want to have a happy new life this 2021? Take these 5 C's of happy new life. Therefore, do these 5 C's of a new, happy new life. You will become more than conqueror. And this year, 2021, we are all victorious. Amen? I-claim na po natin, we are victorious. Hindi po tayo talunan. We are victorious in Christ Jesus. Kasama na po yung mga problema na yan sa sinod ng ating Panginoon. Sa tinubos ng ating Panginoon. So, no room para hindi maging cheerful this 2021. Just be courageous, be careful, be committed. Talagang, sinusubukan ko lang. Be caring and more cheerful. Dahil ito po ang pangako ng ating Panginoon. Gusto ko po kayong iwan sa verse na ito. And Jesus told this to us. I have told you these things. Jesus is telling you now. I have told you this thing so that in me you may have peace this 2021. In this world, you will have trouble. No one is exempted. And magkakaroon po talaga tayo ng trouble. But take heart. I have overcome the world. Jesus overcomes the world. Palakhan po natin